Alam mo ba na may isang binata sa mundo na naghihintay ng kanyang maswerteng mapapangasawa? Bakit ka mo maswerte? Aba, hindi lang kasi siya milyonaryo o bilyonaryo, kundi isa siyang trilyonaryo. Not in peso ha, but in freaking dollars. Kilalanin natin si Prince Salman bin Mohammed, ang pinakamayamang binata sa mundo. Siya ang prinsipe ng Saudi Arabia. Pero gaano nga ba siya kayaman? May binatbat ba siya kay Elon Musk o kay Mark Zuckerberg na may-ari ng Facebook? Nako, ihanda mo ang sarili mo at tara, pasukin natin ang kanyang buhay na parang fairy tale. Malay mo, ikaw na ang mapili niyang mapangasawa. Si Prince Salman ay isa sa mga batang miyembro ng Saudi Royal Family. Siya ang anak ng Crown Prince Mohammed bin Salman, aka MBS. Para siyang tunay na Prince Charming, pero masasti kasi hindi lang castle ang meron siya, kundi meron siyang 20-20 mga mansyon, mga private jets, at literal na unlimited na yaman. Bilang bahagi ng pinakamayamang royal family sa mundo, exposed na siya sa mundo ng karangyaan mula pa pagkabata. Imaginein mo naman kasi, habang ang iba ay nagtitipid sa allowance, siya may sariling helipad at lit ng luxury cars. Kaya nga tinatawag siyang the trillionaire prince dahil yung kanyang kabuoang yaman, nako, umaabot ng $1 trillion. Kung gusto mong malaman ang ating price reveal ng kanyang yaman, nako, watch this video till the end. Alamin natin ang trilyonaryong lifestyle ni Prince Salman. Magsimula tayo sa kanyang mga kotse. Sino ba naman kasi ang hindi mapapawaw sa koleksyon niya? Meron siyang Bugatti Lavatour Noir na isang one-of-a-kind na kotse na ang presyo, 930 million pesos. Hopo, halos 1 bilyon na yung isang kotse lamang. Nagmamay-ari rin siya ng Rolls-Royce, Ferrari at Lamborghini na parang regular lang na kotse niya. Ayon nga sa kanyang mga kasambahay, ginagawa na lamang daw ni Prince Salman na parang mga toy cars ang kanyang mga collections ng mga luxury at sports car. Next, pag-usapan naman natin ang kanyang mga mansyon and properties. Ang isa sa kanyang mga bahay ay ang Chateau Louis XIV na nasa bansang France. Nang presyo nito, 12 billion pesos. Grabe, mas maganda pa nga ito kaysa sa mga castle sa fairy tales. May sariling moat ito, fountains, at isang underglass swimming pool. Sa Saudi naman, may Mama Palace siya, na sa loob nito, alam mo ba kung anong meron? Mayroong private zoo na naglalaman ng napakaraming mga exotic animals na sa Africa mo lang makikita. Meron din tong helipad at yung bilang ng kanyang mga kwarto, nako, daan-daan. How about his private jets and yacht? Nako, hindi lang isa ha, kundi maraming private jets ang gamit ni Prince Salman. Ang pinakamahal, ang kanyang Boeing 747 na parang mansyon na sa himpapawid. Ang Boeing 747 ang isa sa pinakamalaking commercial jet sa buong mundo. Pero para kay Prince Salman, ginawa niya itong parang mansyon sa langit. Sa interior nito ay merong spa, theater at conference room. Meron din siyang mega yacht na tinatawag niyang Serene. Ng presyo nito, 25 billion pesos. Kompleto na ito sa mga luxury amenities tulad ng swimming pool, submarine dock at helicopter pad. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang fashion and jewelry. Sa fashion kasi laging on point itong si Prince Salman. Suot niya ang pinaka-luxurious na designer brands at pati sa kanyang watch game, nako, hindi siya magpapatalo sa kanyang koleksyon ng napakaraming mga relo. At ang presyo ng bawat relo ng mga ito, nagkakahalaga ng 100 million pesos bawat isa. Sa kanyang mga jewelries naman, parang candy lang sa kanya. Shiny, shimmering, and splendid. Hindi lang puro luho ang buhay niya. Bahagi rin si Prince Salman sa Vision 2030, isang grand plan para gawing modern at futuristic ang ekonomiya ng Saudi Arabia. Isa si Prince Salman sa mga nasa likod ng mga groundbreaking projects tulad ng Neom City, ang sci-fi inspired na smart city na may lumilipad na taxi, mga AI-controlled homes, at mga solar-powered skyscrapers. Astig, diba? Si Prince Salman din ang nasa utak behind the line in Saudi Arabia, isang conceptual linear smart city na hindi nakakalat sa napakalawak na lugar, kundi sa isang mahabang linya lang. At sa loob ng linya na ito, naglalaman ng isang buong syudad na kayang bumuhay ng 9 million citizens. And guess what? Kinoconstruct na ito ngayon. Isa ito sa pinaka-unique na konsepto sa kasaysayan ng ating sibilisasyon.
Syempre, hindi mawawala mga kritiko, no? Maraming nagsasabi na ang ganitong lifestyle ay sobra na. Lalo na't may mga tao pa rin nagugutom. Pero ayon sa royal family, ang kayamanan nila ay simbolo ng kanilang kapangyarihan at tagumpay bilang bansa at hindi bilang isang pamilya lamang. Para sa kanila, bahagi na ito ng kanilang identity. Okay, ito na ang hinihintay natin. Gaano nga ba kayaman si Prince Salman? Unahin muna nating i-identify kung gaano nga ba kayaman ang buong Saudi royal family. Ang kanilang estimated net worth ay nasa $1.4 trillion. Opo, trillion ha, and in dollars. So sa 1.4 trillion na ito, magkano ang kay Prince Salman? Hingang malalim dahil nasa $200 billion o kung i-convert mo sa peso, 11.2 trillion pesos ang net worth niya sa kasalukuyan. Para lang ma-visualize mo kung gaano kalaki ito. Ang yaman ni Prince Salman ay mas malaki pa sa GDP ng maraming bansa tulad ng Greece o New Zealand. Opo, mas mayaman pa siya sa ibang bansa. Ibig sabihin, kung bet niya, kayang-kaya niyang bumili ng isang buong ekonomiya ng isang bansa. Ang buhay ni Prince Salman ay isang kwento ng kayamanan at kapangyarihan na parang galing sa fairy tale. Pero sa likod ng lahat ng ito, meron ding malaking responsibilidad bilang bahagi ng royal family. Ikaw, anong masasabi mo sa trillionaire lifestyle ni Prince Salman? Tara! Lumipat ka sa isang isla sa Ireland at babayaran ka ng gobyerno ng $4 milyong. Kapag nagdala ka ng mga anak o matatandang kamag-anak, makakatanggap ka pa ng $30,000 na buwanang allowance. At kung Amerikano ka, mas mabilis kang makakakwalipika at may karagdagang benepisyo ka pa. Simple lang ang mga patakaran. Mag-fill out ng application, bibigyan ka ng bahay, at pwede mo nang simulan ang bagong buhay mo bago ka pa man dumating. Aayusin pa ng gobyerno ang bahay para handa na itong tirhan. Bakit ganito kalaki ang alok? Dahil maraming tao ang umalis. Nagsasara na ang mga paaralan, tumitigil ang mga tindahan, at unti-unting nawawala ang mga baryo. Kaya ginawa ng Ireland ang renewal plan para muling buhayin ang mga tahimik na bayan. Kung gagawin mong pangunahing tirahan ng isla, malugod kang tatanggapin ng komunidad at tutulungan kang makapag-ayos agad. Isipin mo, umaga, tanaw mo ang luntiang burol na naliliwanagan ng araw, simoy ng alat na hangin sa dagat ang pumapasok sa bintana mo. Walang trapiko, walang ingay sa gabi. Ikaw, sa harap ng apuyan, nakikinig sa musika at unti-unting nawawala ang stress. Nakakaengganyo, di ba? Kung gusto mo, i-type mo lang ang I'm in sa comments. Sa ngayon, 20 tao na ang matagumpay na lumipat. Huwag mo ring kalimutang i-share ito. Baka ang mga kaibigan mo na ang susunod na magsisimula ng bagong buhay doon. Dumating ang mga babae na bongga ang bihis, suot ang kanilang pinakamagagandang damit. Lahat sila ay naghihintay ng isang bagay, ang mapiling maging asawa. Sa baryong ito, hanggat handa kang magbayad, maaari kang umuwi na may kasamang bride. Maraming binatang lalaki ang pumupunta rito upang pumili ng mapapangasawa, habang ang mga babae naman ay ginagawa ang lahat upang mapansin at makapag-asawa agad. Ang lugar na ito ay isang maliit na nayon malapit sa hangganan ng China at Vietnam, kung saan matindi ang hindi pagkakapantay sa bilang ng mga kasarian. Sobrang dami ng mga babae sa baryo kaya marami sa kanila ang walang makatuluyan at ang pag-aasawa ay naging isang malayong pangarap. Dahil dito, nabuo ang kakaibang bride market na ito. Sa tuwing may bukas na araw ng palengke, puno ito ng tao. Nagtitipo ng mga kabataang babae, naghihintay sa isang mamimili na maaaring magbago ng kanilang buhay. Kahit na maraming lalaki sa paligid, mas marami pa rin ang mga babae. Parang kasabihang, masyadong maraming lobo, kulang ang karne. Madalas makita na ilang babae ang nagsasapawan para mapansin ng isang lalaki. Ang mga magaganda ay binubulabog ng maraming manliligaw, habang ang mga karaniwan lang ang itsura ay madalas hindi man lang mapansin. Bawat sulok ng palengke ay puno ng magagandang dalaga, nakatayo sa maliliit na grupo, tawag ng tawag sa mga dumadaan, umaasang may magdadala sa kanila palayo sa lugar na ito. Ang mga Amerikanong lalaki ang pinaka-naaabangan. Hindi lang sila nagbabayad ng bride price, kundi kilala rin sila sa paggalang at pag-aaruga sa kanilang mga asawa. Halos lahat ng babae ay nangangarap na makapangasawa ng dayuhan. May mga tunay na nagkakaroon ng pag-ibig sa ganitong paraan.
Tulad ng isang binata na nag-asawa rito 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, masaya silang namumuhay na parang karaniwang mag-asawa. Pero hindi lahat ay ganoon kaswerte. Para sa iba, ang pamilihang ito ay huling pag-asa at isang sugal na puno ng kawalang kasiguruhan. Kaya ang tanong, handa ka bang mag-asawa sa ganitong paraan? Bakit nga ba hindi tinatamaan ng lindol ang Palawan? Mga kaibigan, ang nakikita nyo ngayon ay isang imahe ng mapa ng Pilipinas na may marka ng mga lugar na tinamaan ng lindol. Kapansin-pansin na napakababa o halos walang highlight ang Palawan, ibig sabihin sila lang ang lugar sa Pilipinas na halos hindi nakakaramdam ng lindol. Ito ay dahil ang isla ng Palawan ay parte ng isang stable microcontinental block na tinatawag ring the Palawan Block, na kabilang naman sa Eurasian Plate kung saan malayo sa malalaki at aktibong fault line sa Pilipinas, gaya na lamang ng Manila Trench, Philippine Trench, Philippine Fault Zone at West Valley Fault. Hindi sila sobrang immune sa lindol, pero napakaliit ng tsansang maranasan nila ang bagay na to kung saan simula noong 2015 ay nasa 5 maliliit na lindol pa lamang ang tumatama sa kanila. Maaari din nilang maramdaman ang malalakas na lindol sa ibang parte ng Luzon, pero hindi gaanong malakas ang intensity nito pagdating sa kanila. Ngayon mga kaibigan, alam nyo ba na may isang lumang kwento ang mga lokal sa Palawan na ang dahilan daw kung bakit hindi sila tinatamaan ng malalakas na lindol ay dahil ang kanilang isla ay protektado ng mga engkanto at diwata. Sinasabing ang mga nilalang na to ay namamalagi sa iba't ibang parte ng isla, katulad na lamang ng Kayangan Lake sa Coron, Tabon Cave sa Quezon at Kudugnon Cave sa El Nido. Ayon pa sa ilang urban legends, pinaniniwalaan ng ilang matatanda dun sa lugar na ang isla nga raw ng Palawan ay ang tinutukoy sa Biblia, partikular na sa The Book of Genesis na tinatawag na Garden of Eden. Walang ebidensyang magpapatunay sa mga bagay na to at nasa sa atin na lang kung ito ba ay ating paniniwalaan dahil wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga.